about the matchups. And nakikita naman natin dito, it is going to be KLVJ doon sa may Benedetta. And tignan natin kung paano nila lalaruin to. This is interesting kasi these teams are showing us na kung ano man yung pattern na nakita natin ng regular season, get that out of the window. Wala na tayo iniisip dyan. Nag-iba na kami. New year, new season, new playoffs, new me. New me. Yeah, gusto ko yan, Butters. Pero right now, I'm really leaning towards dito with Execration just by simply looking at their draft. Gusto kong makita kung paano ininegate dito yung early aggression na pwedeng ibato. Kasi once the heroes dito ng Execration hits level 4, Kelra, eto Max, parang even in terms of minion wave clear, parang ang bilis nilang umikot all around the map. Given that this Farsa, mag-wings by wings yan, papunta sa baba, sa taas, tapos clear lang sa gitna. And yeah, we all know na from that position, mapapa-react dito ang Onyx PH. Agree ako kasi alam mo yun, kumbaga kailangan mong gamitin yung mobility mo dito eh. Mobility is a factor na kailangan mong pansinin kapag Execration. Bakit sila naging mobile? Meron silang isang Benedetta, meron silang eto Max. Si Chakno kaya magtatatalon kung saan-saan. Sabi-sabihin, kung kaya mo sila i-catch off guard, alam mo yun, gawin mo yun. Agree. Kala ko sasabihin mo kaya sila mobile kasi Mobile Legends. Ay, hindi. Pwede din. Pero hindi ko sasabihin. Kasi paso na yun eh. Paso na yun. Pero going back, eto so medyo in terms of poke damage, even Execration, sila yung mas may advantage. Pero hindi rin pwedeng maliitin dito na Execration yung late game capability dito ng Onyx PH. And Hate and Jay with the Matilda, baka sila pa ang unang makakuha ng pick-off. And this show might actually make a difference kasi kaya niya na pagbura kagad ng isang mage on the side of Execration, particularly itong Farsa. And ang ganda ng rotation na ginawa ng Onyx doon sa taas. Kinuha nila si Renjo at napapasin nila si KLVJ nandito sa baba. Si Iyakno, tinatry lang kontrolin yung lane as much as possible. Pero alam din ni Iyakno dito na isang misstep niya lang at kapag pinilit niya pang kontrolin, yung minion wave na yan, tutumba siya. Especially now, level 4 na ang isang Lunox ni Kelra. Yes. Well, nagkaroon ng isang kill doon yung Onyx PH. Ang naging trade naman doon ng Execration was getting the energy shield doon sa may bottom lane. And it looks like eto Max, it's level 4. Jay, naparetry si KLVJ and they would take the kill. And wow, may bawi agad dito ang Execration. And the Execration, utilizing yung kanila faded airstrike, napakagandang move nun. Ito na nga yung sinasabi natin, Rob, the mobility. First one to get there was KLVJ at kung nakita mo kung paano niya kinlean up yun, madami pang possibilities mamaya dyan for the side of Execration na magawa nila yung moves na yon. And nakita mo si Kyrie, binato ng flame shot si KLVJ, para lang, wala lang, cute. Oo, cute. Well, Cute, pero kasi, ano mangyayari doon, kailangan mag-ingat din ni Kiel eh. Kasi kapag kunyari, yung mga flame shot na yan, mamaya pag na-timingan siya, na bababa yung buhay nung baka maagaw. Maagaw talaga. Pero yeah, I can say that medyo napalalim doon si Dilar. He actually tried to invade. Buti na lang meron siyang Purify, kaya ganun din kalakas yung loob niya na pumasok even with 4 members doon na Execration. Ang naging trade noon, na yung muntik na pagkamatay doon ng Uranus was actually an outer turret dito sa may bottom lane. And Onyx PH, they're just going in with their winning condition, getting ahead on the early game with this Granger and Dilar. Hindi nila mapasok dito si Dilar. Butters. Dilar ganyan ka baka tigas. Yung mga pwede nating sabihin dyan, at si Dilar, ginamitan na ng Intercontinental Ballistic Missile. Grabe. Max, nagkalipakan, ladies and gentlemen. Ibon sa ibon. Oh my. Mataasan ng lipad. Nakita mo ba yun? Ibang klase. Ibang klase yung kumbaga, kung kaninong mas yung lipad eh. Kung nakita mo yung play na yun, di ba may ibon? May layang lumipad. Di ba may ibon? Oh. Hinabol ng jet fighter ni Matilda, pak! Sinipa! Oh. Ibang klase, dogfight. Dogfight. Oo. Aerial dogfight. Aerial talaga. And kinulang ng damage doon yung Farsa doon ni Eto Max. Pero right now, Butters, it looks like Onyx PH might want to take. Pero nakuha ni KLVJ. KLVJ, sinasabi niya dito, yung level ko okay na kahit level 8 ka.
Yung retribution ko, mas on point. Iyakno, sinipa si Chakno, pero Chakno meron siyang flicker and proper usage at nagkakadodge sila dito ng mga ultimate. Oh wow, hindi lang yun yung na-dodge niya. Even the flame shot coming from Kyrie, hindi rin tumama kay Chakno. Wow, what a perfect flicker. Pabalik ng Torre, kaya naiba yung posisyon doon ng sipa ni Iyakno. Pero right now, hindi pa rin tapos ang problema ng Execration Butters as might be, nagkaroon silang misplay sa gitna. Pero hindi pa rin natin maikakaila na basag na yung dalawang outer turrets nila sa taas at ibaba. Goodness gracious. This is going to be a battle of attrition ulit. Wag naman sana tayo umabot ng 47 minutes. Pero pag umabot tayo ng 47 minutes, tanggapin natin ng buong buo. Exactly. Pero alam mo, Butters, yes, Onyx PH, lamang sila dito ng 2,000 against Execration. Pero for Execration, they could play it in the long game dahil meron nga silang Farsa na pwede mag-defend just by using the Feather Airstrike. Pag nag-scale yung dalawang mages nila, kaya nilang magbura agad kahit sino pang members. Even Dilar, kailangan niya rin mag-optimize ng maiga dito with his magical defense dahil masasaktan talaga siya dito sa mga mages ng Execration. And for KLBJ, securing the first turtle, tignan natin yung item niya rito. He already secured the Raptor Machete and it looks like magiging defensive siya na dito going for the Queen's Wings. And Iyakno ang kanilang primary target. Feded na ginamit pa. Grabe yung dash! 5 shun po, magkakadikit. Tag-shun po sa pinakadulo, 6 yung nagamit. Grabe yung guiding wind na yon ni Jay. Ibang klase, pero hindi pa sila tapos. Ito ang counter nila ngayon sa Execration. They got Eto Max, pero si KLVJ on the back lines. At nagkamali ng ikot si Hate. Here comes Kellera. Kyrie ang next target. And Chaos Darkening making things work. Yung bolts nakabura ng tao. And this might be another easy turtle take para sa side ng Execration, and it will be. Ang ganda ng bawi ng Execration doon. Muntik nila nga makuha doon si Iyakno na yes, nag-miss sila ng damage. Tapos yung pag-chase ng Onyx was a bad move dahil nabalikan sila ng Execration plus they got the turtle as well. So ngayon, pantay na ulit. Back to square one tayo dito, Butters. Lamang ng isang tore, oh yes, ang Onyx PH, pero mas confident ang Execration in even KLVJ nang i-invade na ngayon siya ng jungle ng Onyx. And Execration, mas nagiging solid ang kanilang pwestuhan dahil nga dun sa kanilang draft. And mas, sabihin na natin, mas mid-game centric sila. In terms of just dealing out the damage. Kasi kumpleto Ricardos eh. Kung isipin mo si Eto Max, magbibigay ng proper push, proper damage kapag ka nagkaroon ng team fight. Si Kellera dito, kapag ka nakukuha niya yung mga plays niya, kahit nga kayo sa Darkening lang eh, laking bagay na nun para sa side ng Execration. Yung Onyx naman dito, they really just have to get their items first. Iyakno, sabihin natin, yes, may Blade of Despair ka. Pero kasi never enough yung Blade of Despair para sa isang show. Totoo. Pwede ka kumuha ng kills sa gilid, pero tatandaan mo, kapag ka nakikita ng kalaban na nag-full damage build ka, medyo nagkakaroon sila ng idea na kaya ko i-burst nito, kaya ko kuha sila ng defense item. So humihirap din yung buhay mo sa pag-burst. Oo. Saka kung iisipin mo rin, Hate might actually find it hard, lalo na sa late game, pagka pinapasok na siya dito nila KLBJ. And mind you, yung tinagurian natin, the Ruby DD play para sa isang Lunox, pwedeng gawin yon ni Kellera papasok sa mga squishy backlines dito ng Onyx PH. And right now, Butters Execration is forcing to take the outer turret here on the mid lane. Meanwhile, yung dalawang side lane ng Onyx is just trying to hold on. Medyo sumisegue dito yung Uranus and together with Iyakno on his show. Parang ngayon, nasa waiting game tayo eh. Ang tanong dito, Butters, will Execration react sa mga segue na gustong gawin dito ng Onyx PH? Yes, they would have to. Pero alam mo, ginawa ni Renzo, kinat niya yung wave tapos pabalik na siya doon sa may turtle side. Alam niya na hindi niya dapat harapin na lang dito bigla-bigla si Iyakno kasi hindi niya din naman alam yung trace or kung ano yung items currently nung show. So mas okay na maging maingat ka na lang at makukuha nila yung turtle habang hindi nagagawa ni Iyakno yung buong trabaho niya. Oh yes, wow, what a good cut of lanes coming from Renjo. And yeah, hindi nakapag-split push doon si Iyakno, nakuha pa ng Execration yung turtle and Chakno jumping in, wala siyang tinamaan, Butters, but Dilar on the middle of Execration. Ganun nakakunat dito yung Uranus, hindi nila ma-burst down agad-agad, pero si Renzo
muntikan niyang mapatay si Iakno pero kailangan niya munang mag-disengage dahil papunta na ngayon doon yung mga members ng Onyx PH. At nabigyan dito yung Cho. Ito yung sinasabi natin na ito si Renjo, yung combo niya all in all, kayang-kaya niya talagang magpasabog ng isang Cho. So, this time around, medyo kailangan mag-ingat naman yung Iakno. Kasi never siya pwede ditong sabihin na lang natin, alam mo yung freedom na umikot-ikot sa may mapa basta-basta. Kasi that time, walang KLVJ na malapit na magda-dash in, dash out para habulin ka. Saka Butters, tignan mo yung abang nila Chakno and nga Kelra doon sa may top. Once na lumabas yung show na yan, they could potentially, pero maingat. Maingat si kuya mo Iakno. Alam din niya na may nag-aabang doon sa may damo. And Kyrie just trying to hold the line, pero mukhang mababasag na tong mid lane na to. Execration, still, the one controlling the tempo dito sa ating mid-game. Dilar. Ang layo ng mga nililipad ng Onyx dito. Oo talagang yung yung Gamit na gamit yung guiding wind. Yes. Praktisado talaga Diba may nila. points yan kapag madalas ka lumipad? Oo. Oh! Napumpyang si Hate. Oh, wow. Chakno with the plays. And hindi magandang timing yun, Butters, dahil in 5 seconds, pa-respawn na yung Lord. Walang jungler ang Onyx for the next 20 seconds. And it looks like Execration might want to take the Lord right now. Kuya mo, J-Lord, mawawala para doon sa pag-take ng Lord and Execration. Right now, gusto talaga nilang kunin na to. This is the right time for them to do it, pero kailangan nila din mag-proceed with caution. Tingnan mo si Jay, napakaingat. At tingnan mo yung ginagawa ni Chakno, nag-stretching lang siya doon sa damo. Yes, well, I like the discipline here from Execration. Yes, lamang sila doon sa man advantage, or rather manpower, dahil that's gonna be a 4v5 dahil wala doon si Hate. Pero that's only 20 seconds. And if hindi nila ma-burst down agad-agad yung Lord, mas magiging mahirap yun dahil baka makombak pa sila ng Onyx. But Dilar will get bursted down by Eto Max. And Dilar will be the next one down para sa side ng Onyx. Nabuhay nga dito si Jay or si Jay. Pero kulang pa rin sila Pero ngayon mas mahirap to Sabihin na natin jungler ay buhay dito para sa side ng Onyx. Pero nawalan naman sila ng front line. Yung tangke nila, yung pseudo tank nila nawala. And yun nga yung pinakamalaking bagay na kailangan nila bantayan. And this is going to be the easiest Lord for this game para sa side ng Execration. Kasi nga, hindi pa talaga fit lumaban at mag-contest ang side ng Onyx. And si Iakno na naman, mas yung naging casualty for the side of Onyx. Mas naging confident yung Execration taking that Lord compare sa walang jungler kesa sa walang tanker. So, yeah. Tapos, ang nangyari pa, napitas pa si Iakno doon sa may top lane. And, wow, Execration, binabalik nila yung favor doon sa early snowball na nangyari doon sa Onyx PH during Game 2. Sila naman ngayon ang nagsusnowball dito sa laro na to. And looking at the items, even the Benedetta of KLVJ doesn't really require na mag-build ng mga tanky items. Going for the BOD, Bloodlust Act, ngayon pa lang nga siya mag-build ng defensive item. That's one of the reason kung bakit nasasaktan talaga ang mga members dito ng Onyx PH with this Benedetta, and not to mention yung mga damage potential ng mga magic users ng Execration. And in top lane, itong Torre dito, basag na kasama ang Lord. And ang ganda na pinapakita ni Eto Max, yung kanyang mga feather air strike, ang daming taong napupush back. And look at this Execration, slowly but surely creeping up. Binabasag nila lahat ng Torre. Mawawala ba itong bottom tower, bottom turret? No, it won't. At ito yung last line of defense na meron ng side ng Onyx. Execration, gustong-gusto nilang gawing 2-1 na to as of now. Yo, wow, they will be the one or the first team dito sa dalawang to na makakakuha ng advantage. Chakno with the Tyrant's Revenge. And look at that! Huli si Kyrie! Feathered air strike! Nagkabatuhan na, ladies and gentlemen. Dilar, nandun sa may pinakaharap. Sinusubukan niya talaga i-out-sustain lahat ng members dito ng side ng Execration.
Pero hindi niya kinakaya eh. Sumusobra talaga, Rob. Sumusobra na talaga sa dami ng nahuhuli dito si Chuck Mamba. At ang nakuha niya pa doon yung Kagura, Dilar on the back lines. Pinapasok na naman dito ni Chakno. And yes, nabuhay si Iyakno with a guiding win. Pero ang tanong, kaya ba nilang depensahan tong base na to? Ang sagot ay hindi. Execration match point. Ladies and